Ipinaglaban niya ang karapatan ng Pilipinong nangingibang bansa. Inuna niya ang kapakanan ng mga manggagawa. Ibinigay niya ng buong puso ang serbisyo sa bayang hindi matatawaran. Kilala natin siya bilang Secretary ng Department of Migrant Workers. Pero sa mga taong kanyang nakatrabaho at malapit sa kanyang puso, isa siyang kaibigang maaasahan, isang pinunong masasandalan, at isang inang lubos at nag-uumapaw ang pagmamahal. Masayang kasama, katrabaho si Sec Toots at wala laging problema dahil kilala nyo naman siguro siya, no? Yung personal niyang pagkatao at yung pagiging public servant ay consistent ang kanyang mga behaviors. Si Sec Toots, kung i-describe ko, sobrang diretso. Gusto niya laging nasa tama, hindi lamang yung ginagawa niya, pati yung mga kasamahan niya. Pero may lambing, hindi siya madamot. Hindi siya madamot sa impormasyon, hindi siya madamot sa pag-mentor, sa lahat ng mga experiences niya. Even before she became the secretary, alam ko na yung work ethics niya. Kabisado niya eh. In the sense na pati yung minute details, she was a true public servant in the true sense of the word. Yung impact sa akin ni Sec Toots, iba-ibang level. Una, yung kanyang pagiging anak. As a daughter, napaka-dedicated niya. Very proud of her pedigree. And then as a mother, napaka-dedicated ni Sec Toots. Single mother siya eh. Pangatlo, bilang babae, a woman leader that she was, napaka-simple, yung integridad niya, intact, wala kang masabi. Yung impact niya sa akin, imagine, ang una kong boss sa gobyerno ay isang secretary, Susan Ople, na isang matapat, isang matalino, at isang leader talaga na diretso at may puso. Ang pinaka hindi ko siguro makakalimutan na natutunan ko sa kanya, yung pagiging selfless public servant niya. At second, yung pagiging passionate niya sa kanyang advocacy as a true believer in the rights and protection of the OFW. The father of the law creating the Department of Migrant Workers and the former Secretary of Foreign Affairs like my father, Senator Alan Peter Cayetano. Sa mga nakaraang taon, sa kabila ng pakikipaglaban niya sa kanyang sakit, nagpatuloy rin ang laban niya para maprotektahan ang ating mga kababayan. Nawalan man tayo ng isang huwarang lingkod bayan, magpapatuloy naman ang legasiyang kanyang iniwan. Yung pinakamahalagang legacy na naiwan ni Sec Toots sa atin, at lalo na sa mga kababayan natin, ng mga migranteng manggagawa, siya yung nanguna para talagang maging operational at ma-constitute yung Department of Migrant Workers na isinabatas noong 2021. So, yung pinangarap ni Sec na makapagtalaga ng tahanan ng OFW sa gobyerno, yun ay napaka-importanting legacy. So, sana yung naitayo niyang pundasyon, bubong at haligi ng tahanan na yun ay mapangalagaan ng mga taong maiiwan dito sa department. Ang pinaka-mahalaga na legacy na sa tingin ko iiwan ni Sec Toots or iniwan ni Sec Toots sa migrant workers at sa amin dito sa department, yung salitang sakripisyo. Kasi sa pananaw ko ngayon, looking back, kahit na alam niyang meron siyang nararamdaman, never ko nakita, kahit abroad or dito. So, yeah. Siguro yung sakripisyo kasi tayo, napapagod tayo araw-araw sa trabaho. Tapos looking back, meron na pala siyang iniinda. Kahit ako, hindi ko nakikita. Yung ganong klaseng government service, yun siguro yung legacy na maiiwan niya. And pangalawa, yung puso niya para talaga sa OFWs.
Alam ko gagabayan niya tayong lahat, kami dito sa department. Secretary Susan Toots Ople sa pagiging kampyon ng mga migrant workers, sa buong puso mong paglilingkod para sa bayan, sa iyong pagmamalasakit, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Maraming salamat, Asek Toots Ople. At ngayon po ay kasama ho namin dito sa Kaitanan Action ang kanyang unika-ihang, nag-iisang anak, si Stel. Stel, maraming salamat. Salamat din po for doing that nice tribute on my mother. Salamat po. We're very proud of your mom. So, it's very painful na wala na siya. And I love her brand as a public servant, di ba? Yung very humble, always smiling, yung talagang public servant heart. Sa mga nanonood na na-touch ang buhay niyo ni Secretary Toots, tulungan natin siya sa kanyang advocacy na mapaganda buhay. By the way, hindi lang ng OFWs, ng pamilya ng OFWs. Yeah, she's very consistent with her passion to help the working class, to help people who labor every day. So, pagbigay ng inspiration, but also CIA with BA, the second purpose, no, is if in our small way, whether promoting yung cause on the show, or helping them with funds, or helping them organize events, whether dito sa Ciudad ng Taguig or anywhere. So, I know binulong na namin at alam namin napakaraming nagbulong sa inyo, but we want to continue to partner, whether sa foundation nyo or may mga binulong ako sa iyong ideas. Count CIA with BA in sa inyong mga susunod na events, and then sa gusto nyong legacy project para sa iyong nanay. At hindi lamang yung mga napanood ho nating mga nagpasalamat po kay Sec Toots, may mga nais na ibahagi sa ating mga kwento. Meron pa pong mga nais magpasalamat. Stel, narito po ang iba sa kanila. Panoorin po na. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Susan Ople kasi siya po ang tanging tumulong sa aming mga OFWs sa lahat po ng mga problema ang kinasusuungan ng mga OFW. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Susan Ople dahil isa po ako sa mga OFW ang natulungan niya. Sa lahat po ng nilapitan ko noon, siya lang po ang hindi nagdalawang isip na hawakan ang aking kaso. At salamat po dahil hindi niyo po ako binitawan hanggang sa huli kong laban, hanggang sa manalo ang aking kaso. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Susan Ople kasi po siya po yung may gustong mabuti po sa mga OFW. Sa tulong pa rin po ni Ma'am Susan Toots Ople, nabigyan po ako ng pagkakataon na makatanggap ng livelihood assistance mula rin po sa Ople Policy Center. Marami po akong natutunan sa pamamagitan po ng tulong ni Ma'am Susan. Ma'am Susan, maraming salamat sa mga tulong na ginawa mo sa amin. Maraming salamat kung paano mo kami ipinagtanggol sa mga nangyari sa amin. Alam ko hindi basta-basta yung nangyari sa amin, pero nandyan po kayo na kakampi namin. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Susan Ople sa napakarami niya pong naitulong sa amin. Kasali po ako doon sa mahigit 200 na scam at illegal recruiter noong year 2016. Kahit wala pa siya sa gobyerno, siya ang nagpasimuno na tulungan kami sa aming kaso. Nagpapasalamat po kay Secretary Susan Ople dahil sa tulong na ibinigay niya sa akin, tulad kong OFW na umuwi walang-wala. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Susan Ople kasi nung nabubuhay pa siya, di niya kami pinababayaan, lalo na yung nakamuro lang anak ko. Halos gabi-gabi silang salamay at buong BMW.
Would you like to react to those messages for your mom? Nagpapasalamat po rin ako sa kanila kasi po hindi nila nakalimutan yung mommy ko. A lot of them became volunteers also. Some of them are now helping fellow OFWs. So parang yung pagtulong sa kanila ng mommy ko, parang ipinantulong din nila sa iba. Yun lang din po siguro yung may papasalamat ko sa kanila na parang pinagpapatuloy din po nila yung ginawa ni mommy. At ipagpapatuloy mo ang lahat ng ginawa ng iyong mommy. Tough challenge, but that's why the Opley Center is there. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Dahil magbabalik pa po ang